I am pretty sure that's our daughter. Bungad ni Leia sa asawa. Love, maghulos dili ka. It's impossible na sa laki ng Pilipinas makikita kaagad natin yung anak natin na matagal na nating iniwan sa bahay ng iba. It's impossible to see Anastasia. Paliwanag ng asawang lalaki. Hindi mo ba naiintindihan? Ang dami ng pagkakataon na tumatawag siya sa atin. Tapos nagalit ka lang dahil nag-aalala ko. Sagot ni Leia na nagsasalita sa tono ng pagkabigo. Gusto mo ba talaga magpanggap na wala tayong kinalaman dito? Ano bang gusto mong mangyari? Balik na lang tayo sa dati? Wala tayong pakialam kahit na sinasaktan niya ang sarili niya sa pag-aalala natin? Tanong ni Yuan, halatang napuno na. Gusto mo bang sabihin na okay lang na hindi natin siya alagaan? Na okay lang na iwan siya sa ganitong kalagayan? Hindi ba't ikaw mismong nagpasya na iwan siya dahil sa mga dahilan na wala namang kabuluhan? Umapila si Leia, naiiyak sa galit. Hindi mo ba naiisip na tayo rin ang naaapektuhan? Sa ginawa nating ito may mga bagay tayong isinakripisyo. Mga pangarap na nawasak. Hindi lang naman ikaw ang may pakialam sa anak natin, Leia. Sigaw ni Yuan na unti-unting nawawalan ng pasensya. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Walang pakialam sa mga pinagdaraanan ni Anastasia. Huwag mong gawing excuse sa mga personal na issue mo para hindi natin siya tulungan. Sagot ni Leia. Ang tinig niya'y puno ng sakit. Paano mo nasabi yon? Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin. Para sa'yo. Pagtatanggol ng asawang lalaki, ngunit tila walang epekto. Bakit kailangan mong patagilid ang lahat? Naisip mo bang ang lahat ng sakripisyo mo ay hindi matutumbasan ng sakit na nararamdaman ng anak natin? Ang pangako mong aalagaan siya, hindi mo ba naaalala? Ngayon iniwan mo siya sa sitwasyong wala tayong pakialam. Umiiyak na sagot ni Leia. Hindi mo ba naiintindihan na ito ang ating paraan para makapag-move on tayo? Na baka sa pag-alis natin makahanap siya ng mas mabuting buhay. Tugon nito, subalit tila nagdadalawang isip pa rin. Kung ang ibig mong sabihin ay mag-move on tayo sa paminsan-minsan na kakulangan sa loob ng pamilya natin, wala na akong maaasahan pa sa'yo. Malakas na sagot ni Leia, tila nawawala na ang pasensya. Nagpatuloy ang kanilang sigawan, bawat isa'y naglalabas ng sama ng loob. Ang mga pangako at pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ay tila naglaho sa hangin. Sa gitna ng pag-aaway na ito, natapos ang lahat sa isang huling desisyon. Ang maglakad palayo si Leia. Dala ang bigat ng kanyang puso at pag-aalala sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan. Ma, what's our plan? Talagang hindi natin mapapaalis yung Anastasia na yan sa pamamahay na to eh. Sigaw ni Rhea na abala sa pag-aayos ng itsura. Sumagot si Mami Clara. There's gonna be a huge event tonight at sisiguraduhin nating mapapahiya yung babae na yan. Ani nito. What do you mean by that? Birthday celebration ni Daddy Oscar, Mom? Tanong nito. Exactly! Sagot ni Mami Clara. Magkakaroon ng malaking event sa birthday celebration ni Daddy Oscar. At itong tamang pagkakataon para mapakita sa lahat kung gaano ka-dysfunctional ang anak-anakan niya, Rhea. Paano natin gagawin yun, Ma'am? Tanong ni Rhea habang nag-a-adjust ng kanyang outfit sa harap ng salamin. Simple lang. Sabi ni Mami Clara, may ngiti sa kanyang labi. Kailangan nating ipakita sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa lugar na ito. Paghuhubarin natin siya ng kanyang dignity sa pamamagitan ng mga plano natin. Anong plano natin? Tanong ni Rhea na tila nagiging interesado sa ideya ng kanyang ina. Bubusisiin natin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at ipapakalat natin ito sa mga bisita. Mag-iimbento tayo ng mga kwento. Mga kasinungalingan na magdadala sa kanya sa sitwasyong hindi na siya makakaalis ng dignidad. Paliwanag ni Mami Clara, naglalagay ng diin sa bawat salita. Ano bang klaseng kwento? Tanong ni Rhea na nagsimula ng mag-isip ng mga detalye. Maglabas tayo ng mga akusasyon na si Anastasia ay isang pabigat sa lahat. Ipapakalat natin na siya ay laging nagdudulot ng problema at hindi marunong magpasalamat sa lahat ng ginagawa ng pamilya para sa kanya. Ipapakita natin na ang pagiging kasali niya sa celebration na ito ay isang kabiguan sa lahat. Sabi ni Mami Clara na may halong kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi mo ba iniisip na baka may mga tao na makakita sa plano natin at makita kung sino talaga tayo? Tanong ni Rhea, medyo nag-aalala. Hindi mo ba alam? Lahat ng mga tao sa party na ito ay mga kaibigan natin.
Kung may mangyaring hindi maganda, sigurado mas iisipin nilang may kasalanan si Anastasia kaysa sa atin. At saka may mga paraan pa tayo para mapanatiling lihim ang detalye ng plano natin. Sagot ni Mami Clara na tila nagmamasid sa sitwasyon. Sigurado ako na hindi na makakaligtas si Anastasia sa plano natin. At kung may mangyaring hindi maganda, wala tayong dapat ikabahala dahil ang lahat ng pananaw ng mga tao ay magiging laban sa kanya. Sabi ni Rhea na tila nagsasaya sa ideya ng pagbaluktot ng katotohanan. Tama pang katiyak ka, anak ko, sabi ni Mami Clara. Basta't i-coordinate natin lahat ng mga detalye at tiyakin na ang lahat ng mangyayari ay magiging ayon sa plano. Pagkatapos ng gabing yun, siguradong wala nang makakapigil sa atin na ilabas si Anastasia sa buhay natin. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, may pangambang naglalaro sa isipan ni Rhea. Hindi ba't may posibilidad na ang kanilang mga aksyon ay magdulot ng mas malalim na sakit at pagkawasak sa buhay ng isang tao na hindi naman nila tunay na nauunawaan? Pero ang kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang kontrol ay tila mas malakas sa kanilang mga konsensya. Ilang oras nang nakalipas, nagtataka pa rin si Rhea dahil sa tila hindi na matutuloy ang plano nito. Nag-init pa ang ulo niya nang makitang kasama ni Anastasia si Jade, ang lalaking ubod niyang gusto. Enjoy yourself, Anastasia. Sisiguraduhin kong masisira ka ngayong gabi. Ani ni Rhea at sinimulan ng i-set up ang sarili niyang plano. Ang paglalabas ng edited video ni Anastasia na may kaniig na lalaki. Sa gitna ng masayang pagtitipon, biglang nagdimang mga ilaw. At isang video ang pinalabas sa malaking screen. Nagulat ang lahat ng makitang isang babae sa video na tila nakikipagniig sa isang lalaki. May mga pabulong na nagsimula sa paligid. Naging malinaw na ang babae sa video ay walang iba kundi si Anastasia. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at bawat pares ng matay nakatutok sa kanya. Ano to? Malakas na tanong ni Daddy Oscar habang nakatingin kay Anastasia. Kitang-kitang galit at kahihiyan sa kanyang muka. Daddy, hindi ako yan. Wala akong kinalaman dyan. Umiiyak na sigaw ni Anastasia habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Paniwalaan niyo po ako. Pero parang hindi naririnig ni Daddy Oscar ang kanyang mga salita. Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng kahihiyang ibinibigay mo sa akin? Ngayon pati buong pamilya natin dinadala mo sa kahihiyan. Mabilis ang pangyayari. Hindi man lang nagdalawang isip si Daddy Oscar. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Anastasia na narinig ng lahat sa silid. Tumahimik ang paligid at narinig ang panginginig ng tinig ni Anastasia habang patuloy na dumadaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Daddy, please! Halos hindi na makahinga sa sobrang sakit at lungkot si Anastasia. Hindi ako yan! Hindi ko kayang gawin yan! Nagpupuyo sa galit si Daddy Oscar ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiwasang makaramdam ng lungkot si Jade para kay Anastasia. Lumapit siya at hinawakan si Anastasia sa balikat. Anastasia, alam kong hindi ikaw yan. Hindi ko kayang paniwalaan ang video na to dahil kilala kita. Hindi mo magagawa ang ganito. Mahina at may pagkalingang sinabi ni Jade habang pinupunasan ng luha ni Anastasia. Ngunit si Rhea na nakatayo sa isang sulok ay palihim na nagtatagumpay sa kanyang plano. Nakangisi siya habang nakikita ang pagkawasak ni Anastasia. Jade, huwag mo kong iiwan. Nagsusumamo si Anastasia habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hinigpitan ni Jade ang hawak sa kanya at mahinang binulong. Hindi kita iiwan, Anastasia. Hahanapin natin ang katotohanan. Lalabas din kung sino talagang nasa likod nito. Sa puntong yun na puno na ng emosyon si Daddy Oscar, nakita niyang pagsusumamo sa mga mata ng kanyang anak, pero patuloy ang kanyang pagtanggi. Kahit ano pang sabihin mo, ang kahihiyan na ito ay hindi mo na mabubura. Pero Dad, kailangan mo maniwala sa akin. Muling sigaw ni Anastasia habang hinawakan ang braso ng kanyang ama. Huwag mong hayaan na ang isang kasinungalingan ang magwasak sa atin. Ilang saglit pa hindi na nakayanan ni Anastasia ang bigat ng sitwasyon at tuluyang bumagsak sa sahig. Nanginginig sa sobrang pagkabigo. Lumuhod si Jade sa tabi niya. Hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay. Anastasia, tatayo tayo. Laban dito. Lalaban tayo. At ipapakita natin sa lahat ang katotohanan. Mariing sabi ni Jade, puno ng determinasyon. Tumango si Anastasia kahit na puno pa rin ng takot at pag-aalinlangan ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat nandoon pa rin si Rhea, nakatago sa anino ng kanyang tagumpay. Nakangisi habang nagmamasid. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, ngunit hindi niya alam na nagsisimula na ang laban na hindi niya inaasahan.
Hating gabi na natapos ang katuwaan habang si Anastasia ay hindi matigil sa kakaiyak. Lumabas siya sa gate at doon umupo, kay dilim ng paligid. Natatakot man, ang maganda ay sobrang tahimik siyang nakakapag-isip. What kind of life is this? All I want is to be loved. Bulong nito sa sarili. Napatigil siya sa pagdadrama nang may pumarang sasakyan sa harap niya. Sa takot ay tatakbo sana siya ngunit bumaba ito at tinawag siya. Anastasia? Tawag nito. Nilingon niya ito at tila pumanatag ang loob niya nang makita niya ito. Si Miss Leia, na itinuring na niyang ina. Dumako ang tingin niya sa kasama nito, marahil ay asawa nito. Nang makita ni Anastasia si Miss Leia, tila nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tumayo siya mula sa kinauupuan at pilit pinipigil ang mga luhang tila ayaw tumigil sa pagpatak. Miss Leia, bakit kayo nandito? Tanong ni Anastasia habang hinihikayat ang sarili na huwag bumigay sa emosyon. Lumapit si Miss Leia, tila nag-aalangan. Ngunit sa huli ay huminga ng malalim at nilapitan si Anastasia. Anak, kailangan nating mag-usap. Anak? Muling tanong ni Anastasia, tila naguguluhan. Hindi niyo ako anak, Miss Leia. Hindi niyo ako kilala. Nakita ni Leia ang sakit sa mga mata ni Anastasia, kaya't sumandal siya sa upuan na nasa malapit. Nag-isip ng mga tamang salita bago siya nagsalita muli. Alam ko, hindi ako ang tumayong ina mo. Pero, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito. Humigpit ang kapit ni Anastasia sa kanyang braso. Tila inihahanda ang sarili sa mga susunod na sasabihin ni Leia. Nung bata ka pa, iniwan kita sa labas ng bahay nila Oscar. Pabulong na sabi ni Leia at agad na nagdulot ng katahimikan ang kanyang mga salita. Matagal na kitang hinahanap, Anastasia. Ikaw ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia sa narinig. Ano? Halos hindi siya makapaniwala. Bakit mo ako iniwan? Sigaw niya, puno ng galit at pagkabigo ang bawat salitang binitawan niya. Hindi ko ginusto, Anastasia. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Wala akong magawa noong mga oras na yon. Dumaloy ang mga luha sa mga mata ni Leia. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo ako binalikan? Alam mo bang buong buhay ko? Pakiramdam ko hindi ako kasali sa pamilyang ito. Hindi ako tunay na anak ni Daddy Oscar. Dito na bumuhos ang mga taon ng pagkukubli ni Anastasia ng kanyang sikreto. Alam ko, Miss Leia. Alam kong hindi ako anak ni Daddy Oscar. Alam ko noon pa. Gulat at lungkot ang bumalot sa mukha ni Leia. Anastasia, nanginginig na sambit nito. Akala mo ba madali para sa akin ang magpanggap? Na parang wala akong alam. Pero alam ko lahat. Alam ko na hindi ako bahagi ng pamilyang ito. Sigaw ni Anastasia. Wala nang pagpipigil ang kanyang damdamin. Si Leia kasama ang kanyang asawa ay hindi na rin mapigilan ng pag-iyak. Patawarin mo ako, anak ko. Pagsusumamo ni Leia. Anak? Huminga ng malalim si Anastasia. Halos mabaliw sa sakit. Paano mo nasabing anak mo ko? Iniwan mo ko. Binaliwala mo ko. Humakbang si Leia palapit kay Anastasia ngunit umatras ito. Pilit na iniiwasan ng inaakalang ina. Anastasia, hindi ko ginusto ang mga nangyari. Mahal na mahal kita. Mahal? Malakas na sigaw ni Anastasia puno ng pagdududa. Kung mahal mo ko, bakit mo ko iniwan? Bakit hinayaan mong lumaki ako sa isang pamilyang hindi ko naman tunay na pamilya? Si Leia na halos hindi na makapagsalita dahil sa emosyon, ay pilit na lumuhod sa harap ni Anastasia. Alam kong walang kahit anong salita ang makakabawi sa mga pagkakamali ko. Pero anak, nagawa ko yun dahil akala ko mas makakabuti ito para sa'yo. Para sa akin? Tila may galit at pangungot siya sa boses ni Anastasia. Bakit hindi mo ako tinanong kung anong mas makakabuti para sa akin? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano ako naghirap. Niyakap ni Leia ang sarili. Tila sinisisi ang lahat ng desisyon na nagawa niya noon. Anastasia, bigyan mo ko ng pagkakataon. Totoo akong ina mo. Gusto kong itama ang mga pagkakamali. Nag-aalinlangan si Anastasia. Ang galit at sakit sa puso niya ay tila humahalo sa pagkalito. Hindi ko alam, Miss Leia. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. At sa gabing yon, sa ilalim ng madilim na langit,
ay tila walang sapat na sagot o paliwanag na kayang magpagaling sa sugatang puso. Kinabukasan mas magaan ang pakiramdam ni Anastasia kahit papano. Ngunit nasa isipan pa rin niyang mga revelasyon mula sa nakaraang gabi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong impormasyon tungkol kay Leia at ang kanyang tunay na pinagmulan. Ngunit sa araw na yun, kailangan niya mag-focus. May trabaho siyang kailangang pasukan. Habang naglalakad papunta sa opisina, suot ang kanyang paboritong blazer. Biglang naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Agad siyang lumingon at nakita si Jade, nakangiti at halatang kinakabahan. "Anastasia!" Tawag ni Jade. Nilapitan siya habang pilit na pinananatili ang ngiti sa kanyang muka. "Jade, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Anastasia. Bahagyang nagulat ngunit natuwa na makita ang kaibigan. "Hindi ba't may pasok ka rin sa opisina?" "Meron, pero gusto kitang sabayan," sagot ni Jade. Tila may mabigat na gusto niyang sabihin. Nakita ni Anastasia ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jade, kaya naman nagtanong siya. "May problema ba, Jade? Mukhang may gusto kang sabihin." Huminga ng malalim si Jade. Tila nag-iipon ang lakas ng loob. "Anastasia, may matagal na akong gustong aminin sa'yo. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, lalo na sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero hindi ko na kaya pang itago." Nagulat si Anastasia sa biglang pagbabago ng tono ni Jade. "Ano yun? Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Jade ng diretso sa mga mata ni Anastasia. Halatang ninenervyos ngunit determinado. "May gusto ako sa'yo, Anastasia. Matagal na." Napahinto si Anastasia sa kanyang mga hakbang. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula kay Jade. Ang matalik niyang kaibigan na lagi nandyan para sa kanya sa mga mahirap na pagkakataon. Hindi niya alam kung paano magre-react. "Jade, seryoso ka ba?" "Oo, seryoso ako," sagot ni Jade. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Hindi lang bilang kaibigan. Gusto kong ipakita sa'yo na mahal kita, higit pa sa kaibigan." Naguguluhan si Anastasia. Ang dami nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Ang pagkakatuklas na hindi siya tunay na anak ni Oscar. Ang pag-amin ni Leia bilang kanyang tunay na ina. At ngayon ay ang pag-amin ng damdamin ni Jade. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Jade. Gusto niyang maging patas dito. Pero sa puntong yon hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin ang isa pang komplikasyon. "Jade, hindi ko alam," sagot ni Anastasia, nag-iisip kung ano ang tamang sabihin. "Ang dami kong iniisip ngayon. Alam mo yun, di ba? Hindi ako sigurado kung kaya kong sagutin ang nararamdaman mo sa ngayon." Tumango si Jade, kahit may bahid ng lungkot sa kanyang muka. "Naiintindihan ko, Anastasia. Hindi ko rin naman ine-expect na may isasagot ka agad. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako, kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan." Tumingin si Anastasia kay Jade. Naramdaman niya ang tapat na damdamin ng kanyang kaibigan. Kahit hindi niya alam kung paano sasagutin ang nararamdaman ni Jade sa ngayon, ramdam niyang pasasalamat sa pagkakaroon ng isang taong handang sumuporta sa kanya. "Salamat, Jade," sabi ni Anastasia, ngumingiti ng bahagya. "Hindi ko man masagot ang nararamdaman mo ngayon pero mahalaga sa akin na nandyan ka. Kailangan ko muna ayusin ang sarili ko bago ako makapagdesisyon." At sa mga oras na yon, habang magkasabay silang naglakad patungo sa kanilang mga trabaho, parehong tahimik ngunit nagkakaintindihan. Alam ni Anastasia na may isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang pagmamahal na handang maghintay hanggang sa handa na rin siyang magpatawad at magmahal muli. Pagdating ng break time, ramdam ni Anastasia ang pagod. Hindi lang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang bigat ng mga bagong revelasyon sa buhay niya ay nakapasan sa balikat niya buong umaga. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, napansin niyang may nakaupo sa isang bench malapit sa entrance. Si Jade, nakangiti at kumakaway. "Inantay mo ako?" tanong ni Anastasia habang nilapitan si Jade. Hindi niya maiwasang mapangiti kahit pa naguguluhan ang kanyang isipan. "Of course, wala namang masyadong ginagawa sa opisina, kaya naisip kong hintayin ka para sabay tayong mag-coffee," sagot ni Jade. Tumayo ito at inalok ang kanyang braso. Tila sinasadyang gawing magaan ang sitwasyon. Pilit nang ngumiti si Anastasia. "Okay, let's go. I could use a coffee break." Magkasabay silang naglakad patungo sa coffee shop sa tapat ng opisina. Pagdating doon, umorder sila ng kanilang paboritong inumin at naupo sa isang sulok na tahimik. Habang humihigop si Anastasia ng kape,
Napansin ni Jade na tila may malalim na iniisip ang kaibigan. Anong tumatakbo sa isip mo, Anastasia? Tanong ni Jade na may halong pag-aalala sa boses. Napabuntong hininga si Anastasia at inilapag ang tasa ng kape. Ang dami, Jade. Sobrang dami. Ang nanay na akala kong wala na. Si Miss Leia pala. Siya ang tunay kong ina. Nagulat si Jade ngunit hindi nagpakita ng labis na reaksyon. Talaga? Kaya pala kahapon mukhang sobrang bigat ng loob mo. Paano mo nalaman? Yung mga sinabi niya kagabi. Lahat ng mga detalye, Jade. Alam ko na noon pa na hindi ako tunay na anak ni Daddy Oscar. Pero hindi ko ina-expect na si Miss Leia. Siya palang nang iwan sa akin sa gate nila, Daddy. Sagot ni Anastasia, bakas ang kalituhan at sakit sa kanyang mga mata. Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi niya ako kinuha noon? Tahimik na nakinig si Jade habang ipinapaliwanag ni Anastasia ang mga detalye ng nalaman niya. Hinayaan niyang mailabas ng kaibigan ang lahat ng emosyon nito bago siya nagsalita. Alam mo, Anastasia, minsan ang mga magulang natin, kahit gaano pa nila tayo kamahal, may mga dahilan sila na hindi natin agad maiintindihan. Siguro, si Miss Leia, may rason kung bakit niya ginawa yun noon. Mahirap mag-judge nang hindi natin alam ang buong kwento. Pero ang sakit, Jade. Ang sakit isipin na all this time, iniwan ako ng tunay kong ina. Ang dami kong pinagdaanan sa pamilya nila Daddy Oscar, yung mga ginawa ni Mami Clara at ni Rhea sa akin. Tapos, sa huli parang hindi ko naman talaga sila kaano-ano. Hinawakan ni Jade ang kamay ni Anastasia. Alam ko, hindi madali ang lahat ng yan. Pero ngayon na alam mo na ang totoo, may pagkakataon ka para ayusin ito. Kung si Miss Leia ang tunay mong ina, baka naman may pagkakataon na mapatawad siya at malaman mo kung bakit nangyari ang lahat. Napatingin si Anastasia sa kaibigan. Naluha ang mga mata. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin siya, Jade. Ang hirap. Parang ang dami kong tanong. Pero hindi ko alam kung gusto ko pang malaman ang mga sagot. Ngumiti si Jade, puno ng malasakit. Walang masama sa pagdadalawang isip. Pero tandaan mo, di mo kailangan magdesisyon ngayon. Hindi ka rin nag-iisa sa laban na to. May mga taong nagmamahal sa'yo. Ako, si Miss Leia, kahit si Daddy Oscar, hindi ka nila iiwanan. Napabuntong hininga si Anastasia. Ngunit sa pagkakataong yun, ramdam niya ang bahagyang ginhawa mula sa mga salita ni Jade. Hindi lahat ng tanong ay may sagot agad. Pero sapat na para sa kanya na alam niyang may isang tao na handang sumuporta. Salamat, Jade. Bulong ni Anastasia habang pinupunas ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan, di ba? Sagot ni Jade, sabay kindat. Kahit saan, kahit kailan, nandito lang ako. Magaan ang usapan nila hanggang sa matapos ang break time. Sa kabila ng mga alalahanin, alam ni Anastasia na may panahon pa upang ayusin ang lahat. At kasama niya si Jade sa bawat akbang ng kanyang mga pagsubok. Isang linggong nakalipas, may mga bagay na napagtanto si Anastasia. Tama nga naman si Jade, hindi naman niya pwedeng isisi na lamang ang lahat sa kanyang mga magulang dahil hindi naman niya naranasan ang mga paghihirap nito noon. Bagaman nahirapan din siya at nangulila, hindi naman na siya bata para ipagmukmok pa ito. Nasa tamang edad na siya para unawain na lamang ang mga tunay na magulang. Habang nakatulalang nagdidilig ng halaman ay may naramdaman siyang papalapit sa likuran niya. Inunahan niya na ito ng pagharap at pagkakita niya ay agad siyang binuhusan ng orange juice na dala ni Mami Clara niya. Did you steal my watch? Ang kapal talaga ng mukha mong magnakaw sa kabila ng mga ginawa ng pamilya na to sa'yo. Ani nito at di pa nagpaawat. Sinampal pa siya. Nagulat si Anastasia sa biglang pananakit ni Mami Clara. Naramdaman niyang hapdi ng pagkakasampal sa kanyang pisngi. Agad niyang hinawakan ang kanyang muka. Ngunit hindi niya magawang sumagot. Ang mga mata ni Mami Clara ay puno ng galit at hinanakit. Tila hinahanap nito ang dahilan upang ilabas ang inipon niyang galit kay Anastasia. Akala mo ba makakalusot ka, ha? Sigaw ni Mami Clara sabay tadyak sa gilid ng balakang ni Anastasia. Nagpakaawa-awa ka na lang dito. Tapos pag nanakaw ka pa, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka tinanggap dito ni Oscar. Napapikit si Anastasia sa sakit, ngunit pilit niya nilalabanan ng luha na gustong tumulo. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sumagot, ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Rhea, na mukhang aburido rin. Anong kaguluhan to? Tanong nito ngunit nang makita si Anastasia mabilis ang naging reaksyon niya. So ninakaw mo yung relo ni Mami? Talaga bang walang pagbabago, ha?
Hindi na nagawang magsalita ni Anastasia nang biglang lumapit si Rhea at tinulungan si Mami Clara sa pananakit. Hinila siya ni Rhea sa buhok, dahilan upang mapaluhod si Anastasia sa sahig. Pilit niyang ipinaglaban ang kanyang sarili, ngunit wala siyang laban sa dalawa. Ano ba, Rhea? Tigilan mo na yan. Hindi ko kinuha yung relo. Wala akong alam. Hindi pa natapos ni Anastasia ang kanyang sasabihin nang muli siyang sinampal ni Mami Clara. Wala kang alam? Sinungaling ka. Dapat sa'yo noon pa kita pinalayas. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Anastasia. At ngayon sumusobra ka na. Patuloy si Rhea sa paghila sa buhok ni Anastasia habang si Mami Clara ay walang tigil sa pagsisigaw at panlalait. Sa loob-loob ni Anastasia, hindi niya lubos maisip kung bakit ganito ang trato sa kanya. Lalo na ngayon na nalaman niyang totoo tungkol kay Leia, ang kanyang tunay na ina. Pakiramdam niya hindi siya tunay na bahagi ng pamilyang ito. Sa gitna ng kanilang gulo, biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Oscar kasama si Miss Leia at ang asawa nito. Agad na napatigil si Mami Clara at Rhea sa kanilang ginagawa nang makita nila si Oscar. Ngunit huli na ang lahat. Kitang-kita nito kung paano nila pinagtulungan si Anastasia. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Oscar. Ang galit sa kanyang boses ay halatang halata. Nakatingin siya kina Mami Clara at Rhea. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Napasandal si Anastasia sa sahig. Humihingal at luhaan. Hindi niya inaasahan na darating si Oscar kasama si Miss Leia. Lalo pat ngayon ay nahuli silang nananakit sa kanya. Anong ginagawa niyo kay Anastasia? Galit na tanong ni Miss Leia habang nilapitan ng anak na nasa sahig. Yumuko siya at niyakap si Anastasia. Halatang nag-aalala. Walang ganito, Oscar. Pagtatanggol ni Mami Clara, ngunit ramdam sa kanyang boses ang kaba. Siyang nagsimula. Ninakaw niya ang relo ko. Hindi totoo yan, sigaw ni Anastasia. Pilit na pinipigilan ng luha habang yakap-yakap si Miss Leia. Wala akong kinuha. Sinasaktan nila ako, Daddy Oscar. Hindi ko na kaya. Tahimik lang si Oscar. Ngunit kitang-kitang kanyang galit habang tinititigan si Mami Clara at Rhea. Hindi ko mapapayagan ng ganitong klaseng pagtrato kay Anastasia. Mariing sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng poot. Matagal ko nang napapansin na palagi niyong pinagtutulungan ng batang to. At ngayon sapat na. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Pero Oscar, sisimulan sana ni Mami Clara, ngunit itinuro siya ni Oscar. Tumahimik ka, Clara. Hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na ginagawa mo? Ang sarili mong anak pinagsasalitaan mo ng ganito? Pati si Rhea tinuruan mo ng masama. Napalunok si Mami Clara habang si Rhea ay nagkukunwaring walang kinalaman sa nangyari. Ngunit alam nilang hindi nila maitatago ang kanilang ginawa. Samantala si Miss Leia ay tahimik na sinusubukang pakalmahin si Anastasia. Anak, hindi mo kailangang tiisin ang ganito. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi na sila makakapang-abuso pa. Niyakap siya ni Anastasia ng mahigpit. Ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman ay bumuhos sa yakap na yon. Alam niya sa kanyang puso na sa wakas, may kakampi na siya. I won't settle this, Oscar. I am really grateful for what you have done for my daughter. Pero tingnan mo naman, nagtamo ng sugat yung anak ko. Hindi ko kakayanin tiisin yan. Kakasuhan ko sila. Hindi mapakaling-ani ni Leia habang ginagamot ang sugat ni Anastasia. I understand, Leia. But they're my family. Nag-aalalang sagot naman ni Oscar na kanina pa hindi mapakali dahil hindi niya makontak si Clara. Samantalang si Rhea naman ay panayang iyak sa kwarto nito. Can I talk to Rhea, Ma? Pagpapaalam ni Anastasia, napalingon si Leia at natuwa. For the very first time ay tinawag siyang ina nito. What if saktan ka niya ulit? Hindi pa ba sapat ang mga sugat na natamo mo sa Clara na yon? Pag-aalala nito. Ma, I'm okay. Ngiti nito at pinisil ang mga kamay nito bago tumayo. I'll be back. Okay lang po bang pagbitin nito sa sasabihin? Okay lang ang alin, anak. Magsabi ka lang. Walang pag-aalinlangang sagot nito. Okay lang po ba kung sa inyo na ako manirahan? Since I want to live with my own parents. Hindi na natuloy ang sasabihin nito nang yakapin siya ng ina. Oo naman. Hindi mo na kailangan pang magpaalam. Dahil sa araw na ito, sa bahay ka natutuloy.
Nakausap ko na rin ang Daddy Oscar mo patungkol rito. Kaya walang problema, anak. Ani ni Leia. At tumango naman si Yuan. Salamat po. Humiwalay ito sa yakap saka nagpaalam na tutungo na sa kwarto ni Rhea. Naniniwala siyang sa araw na napatawad niyang magulang niya ay mapapatawad rin niya ang kanyang ate Rhea at magkakasundo sila. Ate, tawag niya rito. What are you doing here? Bungad nito na halatang kakatapos lang umiyak. Tahimik na lumapit si Anastasia sa kama kung saan nakaupo si Rhea. Kitang-kita niyang pamumugto ng mga mata nito. Naupo siya sa gilid ng kama at tinitigan si Rhea na halatang pilit iniiwasan ang kanyang tingin. I just want to talk, ate. Malumanay na sabi ni Anastasia. Hindi ako nandito para makipag-away. Napabuntong hininga si Rhea bago nagsalita. What do you want, Anastasia? Gusto mo ba akong kastiguhin dahil sa ginawa ko? Kung oo, go ahead. I deserve it. Umiiling si Anastasia. Hindi ako ganun, ate. I didn't come here para ipamukha sa yung mga pagkakamali mo. Gusto ko lang malaman, bakit? Bakit parang galit ka sa akin mula nang bata pa tayo? Napatingin si Rhea kay Anastasia, halatang nagulat sa tanong. You wouldn't understand. Mahinang sagot ni Rhea, pilit pinipigilan ng muling pag-agos ng luha. Try me. Ani ni Anastasia puno ng determinasyon. Tahimik muna si Rhea bago nagsimulang magsalita. You don't know what it feels like, Anastasia. Ever since dumating ka sa buhay namin, pakiramdam ko, I was pushed aside. Si Daddy, he treated you like his own. Sometimes better than he treated me. Lahat ng atensyon napunta sa'yo. Natahimik si Anastasia, iniintindi ang bigat ng sinasabi ni Rhea. I thought you were going to take everything from me, even my family. Patuloy ni Rhea, tinakpan ng kamay ang muka. Kaya ako naging ganito. Hindi ko kayang makita na ikaw ang mahalaga sa kanila. Tapos ako parang wala. Naramdaman ni Anastasia ang sakit sa boses ni Rhea. At kahit pa nasaktan siya sa mga nakaraang taon, naiintindihan niya ngayon ang pinagmulan ng lahat ng ito. I'm sorry, ate, sabi ni Anastasia. Ang kanyang boses ay puno ng senseridad. Hindi ko alam na ganitong nararamdaman mo. Hindi ko ginusto na maging dahilan ng sakit mo. I never wanted to take your place. Tumingin si Rhea kay Anastasia. Tila nagtataka sa senseridad ng kapatid. Pero hindi mo rin alam ang pakiramdam ng isang taong palaging nasa gilid, palaging ikukumpara, palaging may hinahanap na hindi niya maibigay. I do, ate. Sagot ni Anastasia at sa pagkakataong ito umiiyak na siya. Alam kong pakiramdam ng hindi ka tanggap. Alam kong pakiramdam ng palaging may hinahanap sa'yo na hindi mo kayang ibigay. Dahil yun ang naramdaman ko dito. Nagulat si Rhea sa sinabi ni Anastasia. Tila ngayon lang niya naintindihan ang sakit na pinagdaanan ng kapatid. I just wanted to belong. Patuloy ni Anastasia habang pinupunasan ang kanyang luha. I just wanted to be part of this family. Pero kung sa tingin mo'y kinuha ko lahat mula sa'yo, patawad, ate. Wala kong intensyon na gawing ganon. Tahimik si Rhea, tila nagmumuni-muni sa lahat ng narinig. Tumayo siya mula sa kama at humarap kay Anastasia. Halatang may bumabagabag sa kanya. Anastasia, mabagal na sabi ni Rhea. I'm sorry too sa lahat ng mga taon na pinahirapan kita. Sa lahat ng galit at inggit na ipinakita ko sa'yo. Hindi ko alam na ganito rin palang nararamdaman mo. I was so blinded by my own insecurities. Napatingin si Anastasia kay Rhea na ngayon ay umiiyak na rin. Can you forgive me? Mahinang tanong ni Rhea, puno ng pagsisisi. Of course, ate. Sagot ni Anastasia at biglang niyakap si Rhea. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Gusto ko lang na maging okay tayo. Na maging tunay na magkapatid. Yumakap din si Rhea pabalik at sa unang pagkakataon naramdaman ni Anastasia ang tunay na kapatid sa yakap na yon. Pareho silang humihikbi ngunit sa bawat luha na tumutuloy unti-unting natutunaw ang pader na humaharang sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Matapos ang ilang sandali humiwalay si Rhea at tumingin kay Anastasia. Bakit parang napakabait mo pa rin sa akin? Sa dami ng ginawa kong masama. Bakit hindi mo ako sinukuan? Ngumiti si Anastasia. Dahil pamilya tayo, ate. At kahit ano pang mangyari, pamilya ang laging nandyan. Napatitig si Rhea kay Anastasia at sa pagkakataong ito naramdaman niyang tunay niyang kapatid ang kaharap niya. Thank you, Anastasia.
Hindi ko na alam kung paano magsisimula. Pero gusto kong magbago. Gusto kong bumawi. May panahon pa ate, hindi pa huli ang lahat. Sagot ni Anastasia habang pinupunasan ng luha ni Rhea. Simula ngayon, magsisimula tayo ulit. Magkakasundo tayo. At sa oras na yun, sa kabila ng mga sugat at luha, natagpuan ng dalawang kanilang daan tungo sa pagpapatawad at tunay na pagmamahal bilang magkapatid. Isang taon ang nakalipas mula nang mahuli si Clara at makasuhan sa injuries na natamo ni Anastasia at lumabas rin sa investigasyon na gumagamit ito ng mga ipinagbabawal at ibinebenta, kaya patong-patong ng mga kaso nito. Sa kabilang banda, kabado naman si Anastasia dahil ito ang araw ng pagpapakasal niya sa kasintahang si Jade. You look beautiful, papuri sa kanya ni Rhea kasama ang kasintahan nitong kaibigan ni Jade. Thank you ate, actually kinakabahan ako. What if something goes wrong? Pag-aalala nito. Akong bahala. Marami na akong pinaset up na guard here sa location ng wedding mo. Ani nito at niyakap siya para iparamdam na ligtas siya. Habang niyayakap ni Rhea si Anastasia, naramdaman ni Anastasia ang pagkalma ng kanyang dibdib. Totoo, kabado siya. Pero ang suporta ng mga mahal niya sa buhay lalo ng kanyang kapatid ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Salamat ate. I really appreciate everything. Bulong ni Anastasia, kumawala siya sa yakap at ngumiti. Nakatingin sa salamin habang inaayos ang kanyang belo. This is it, ha? Magpapakasal na ako. Yes, sis, and you deserve every bit of happiness. Ani ni Rhea, hinahaplos ang kanyang balikat. Alam ko na dumaan ka sa maraming pagsubok. Pero tingnan mo kung nasan ka na ngayon. You're marrying someone who truly loves you. Sa labas ng silid, narinig na nilang tugtog ng organ. Nahudyat ng pagsisimula ng seremonya, tumayo si Anastasia. Ninamnam ang bawat sandali. Hanggang sa maglakad na siya patungo sa simbahan, hawak ang kamay ng kanyang ama, si Oscar. Sa harap ng altar, si Jade ay nakatayo. Nakaayos sa kanyang simpleng ngunit eleganteng tuxedo. Ang kanyang mga matay puno ng emosyon habang tinitingnan si Anastasia na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Jade na sa wakas ay darating ang araw na ito. Ang araw na magiging mag-asawa na sila. Pagdating ni Anastasia sa altar, maingat siyang hinawakan ni Jade sa kamay at bulong nito. You're perfect. I can't believe I'm about to marry the woman I love the most. Ngumiti si Anastasia, pinipigilan ng luhang gustong tumulo. I can't believe it either. This feels like a dream. Dumating na ang pare at nagsimula ang seremonya. Matapos ang ilang mga dasal at pagbasa ng kasulatan, nagsimula na ang vows. Jade, simulang sabi ni Anastasia na halatang kinakabahan ngunit puno ng pagmamahal. You came into my life during a time when I didn't know if I could trust anyone. You showed me what love really means. Sacrifice, patience, and understanding. I'm grateful for every moment we've shared, even the tough ones, because they made us stronger. I promise to love you, to stand by you, and to be your partner in everything, forever. Lumalim ang emosyon sa mga mata ni Jade at nang siya nang magsalita tila nahirapan siyang maghanap ng tamang mga salita. Anastasia, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. You taught me the meaning of love. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, pinili mong manatili. You never gave up on us, on me. I promise to love you, to be your strength when you need it, and to always choose you no matter what. I love you more than words can say. And I can't wait to spend the rest of my life with you. Pagkatapos ng vows, nagsalita ang pare. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga saksi, inihahayag ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride. Tumigil ang mundo para kina Anastasia at Jade. Marahan niyang iniangat ang belo ni Anastasia. At sa pagkakataong yun, hinalikan niya ang kanyang nobya, ang kanyang asawa, habang nagsisigawan at pumapalakpak ang lahat. Sa reception, habang naghihintayan lahat na magsimula ang kainan, nagkaroon ng sandali ang dalawa sa isang tabi ng garden kung saan kumikislap ang mga ilaw na parang mga bituin sa gabi. Finally, sabi ni Jade, yakap-yakap si Anastasia habang nakatayo sila sa ilalim ng mga puno. We're married. Yeah, ani ni Anastasia, nakangiti. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, Jade. Ang dami natin pinagdaanan pero nandito pa rin tayo. That's because we fought for this. Sabi ni Jade, masuyo siyang tinitingnan. And I will continue to fight for us, always.
Hinawakan ni Anastasia ang kamay ni Jade at sa mahinang boses sinabi niya, Jade, ikaw ang naging dahilan ng mga ngiti ko nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. You complete me in ways I can't even explain. That's exactly how I feel. Sagot ni Jade. And I'll never stop proving to you how much I love you. Sa isang sulok ng reception, lumapit si Rhea kay Anastasia, dala ang isang maliit na kahon. Annie, tawag nito, ginamit ang palayaw ng kapatid mula pagkabata. I have something for you. Binuksan ni Anastasia ang kahon at laking gulat niya nang makitang isang bracelet na minsan niyang nakitang suot ni Rhea noong bata pa sila. Ate, this is your favorite bracelet. Yes, sabi ni Rhea na may maliit na ngiti. I want you to have it. It's a symbol of how much I've changed. Gusto kong magpatawad at magmahal. At ikaw ang nagsilbing inspirasyon ko para gawin yun. Tears welled up in Anastasia's eyes. Ate, thank you. This means so much to me. No, Anastasia, thank you for never giving up on me. Niyakap ni Anastasia si Rhea ng mahigpit at sa sandaling yon, alam niyang tunay nang napatawad ang lahat ng sugat ng nakaraan. Dito na po nagtatapos ang pagmamahalan na pinagtibay ang samahan ng isang pamilya, kasintahan at iba pang mahal sa buhay.